Isang mapagpalang umaga po mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga pastor at mga lingkod ng Panginoon. Isang masayang buhay po nawa ang ating maranasan ngayong araw na ito. Sana po nasa isang magandang kondisyon po tayo upang maintindihan natin, madama natin ang banal na Espiritu lagi ng Diyos. At sa umagang ito, narito muli tayo upang mag-usap, mga kapatid. Hindi natin layunin para magdiskusyon, magtalo-talo. Iniwan sa atin ang kalayaan ng ating kaisipan na pumili. Kung nakala mong tama, umali. Pag mali, alisin. Pag tama, gawin. Yan po, sabi ng Biblia sa Tesalonica. At ito po ngayon, ang layunin natin ay upang mag-aral ng salita ng Diyos. Salamat sa ating Panginoong Diyos, Ama, na sa araw-araw ay binigyan tayo lagi ng pagkaunawa. Binigyan ng maayos na kaisipan para alamin ang malalalim na bagay patungkol sa Diyos. Po ang nais ng ating Panginoong Kristo. Alamin, saliksikin, suriin ang kalooban ng Diyos sa atin. Ito po ang ating hangad, ito ang ating layunin, kapatid. Hindi natin tinataas ang anumang reliyon o anumang sekta. Alamin lang po natin ang katotohanan base po sa sinasabi ng banal na kasulatan. Dito po magbabasa po tayo. Dito po sa kwento patungkol sa pangyayari sa naganap nung panahon ng ating Panginoong Kristo nang siya po ay nasa harapan ni Poncio Pilato. At ating pong tignan at basahin po natin. Dito po sa 32, yan, chapter 18 ng Juan, 32 hanggang 38. Opo. Babasahin. Kayo may Biblia. Ganito po ang pagkasabi sa John chapter 18 verse 32 hanggang 38 po. Kung kayo may Biblia po, ito King James po yung aking binabasa sa Biblia. Upang matupad ang salitang sinalita ni Jesus na ipinaalam kung sa anong paraan ng kamatayan siya mamamatay. Si Pilato nga'y muling pumasok sa pretorio at tinawag si Jesus at sa kanya ay sinabi, "Ikaw baga ang hari ng mga Hudyo?" 34. Sumagot si Jesus, "Sinasabi mo baga ito sa iyong sarili o sinabi sa iyo ng mga iba tungkol sa akin?" Si Pilato ay sumagot, "Ako bagay Hudyo? Ang iyong sariling bansa at ang mga pangulong saserdote ang sa iyo'y nagdala sa akin. Anong ginawa mo?" Ayan, sabi ni Pilato. Sa 36, sumagot si Jesus, "Ang kaharian ko ay hindi sa sanglibutang ito." Tingnan niyo po ang sabi ng Panginoon na
My kingdom is not of this world. Kung ang kaharian ko ay sa sanglibutang ito, ang aking mga alipin nga ay makikipagbaka. Ang aking mga alipin nga ay makikipagbaka, upang ako'y huwag maibigay sa mga Hudyo. Ngunit ngayon ang aking kaharian ay hindi rito. Sinabi nga sa kanyan Pilato, ikaw nga bagay hari? Sumagot si Jesus, ikaw ang nagsasabing ako'y hari. Ako'y ipinanganak dahil dito. Dahil dito ako naparito sa sanglibutan upang bigyang patutuo ang katotohanan. Ang bawat isang ayon sa katotohanan ay nakikinig ng aking tinig. 38. Sinabi sa kanya ni Pilato, ano ang katotohanan? What is truth? At nang masabi niya ito, ay lumabas siyang muli sa mga Hudyo. At sa kanila ay sinabi, wala akong masumpungang anumang kasalanan sa kanya. Pagpalain po ang salita ng Diyos. Kaya ito po ang ating pag-usapan mga kapatid. At alam ko po, lagi na po natin itong napapakinggan na pag-aaralan. Pag-usapan lang po natin yung salitang ano ang katotohanan? What is truth? Yan. Ito po isang salita na kung saan ay naghahanap siya ng kasagutan sa tanong na ano ang katotohanan. Maganda po ang pagkasabi ni Poncio Pilato nang inimbestigahan niya ang ating Panginoon Kristo. Dahil itong si Pilato po, hindi po ito Hudyo. Siya po ay Romano. Dahil ang Israel noon ay nasakop ng mga Romano. So, ito po ang nangyayari. Kinasuhan si Jesus ng kaso na walang kakwenta-kwenta dahil lang sa paniniwala. Dahil sa inggit. Dahil sa galit. Dahil yung turo ng mga Pariseo, ng mga eskriba, iba sa turo ng ating Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po, Sister Lian. Thank you for watching. Thank you for watching. Thank you. Good morning din. Ingrid Umakod. Amen. God bless you po. Thank you for watching. Mag-usap lang po tayo. No? Biblia po ang ating pag-usapan at narapat lang po talaga dahil yan po ang utos ng Panginoon. So dito ang kasaysayan po rito ng nasa harap na ni Poncio Pilato ang ating Panginoong Kristo. Tinatanong siya, ikaw bagay hari? Kasi kung hari ka, dapat may makawal ka. Dapat pag hari, meron kang makabayuan, meron kang palasyo, meron kang pinagkaharian talaga. Ang mga tanong ni Pilato, ang kaisipan ni Poncio Pilato, iba sa kaisipan ng ating Panginoong Kristo. Dahil ang kaisipan ni Pilato ay pang makalupa, pero ang kaisipan ng ating Panginoong Kristo pang makalangit. Hindi maintindihan ni Poncio Pilato ang mga pangyayari na gaganap sa buhay ng ating Panginoong Kristo. Kaya nung tinanong ka bagay hari, sinagot siya ng Panginoon sa 36. Ang kaharian ko ay hindi sa sanglibutang ito. Meron palang iba pang kaharian na hindi pa nakikita ng tao. Yung kaharian na ito, yung pinaghaharian ng ating Panginoong Kristo. Kasi kung ang kaharian niya nasa lupa, hindi siya pwedeng dakpin na lang ng ganon-ganon. Makikipagbaka yung mga kawal niya, yung mga alipin niya. Yan ang sabi ng Panginoon. Kung ang kaharian ko ay sanglibutang ito,
ang aking mga alipin nga ay makikipagbaka upang ako'y huwag maibigay sa mga Hudyo. Ngunit, ngayon ang aking kaharian ay hindi rito. So, yan po yung kailang conversation, no? Usapan nila. Nagtataka talaga si Pilato, paano ka naging hari? Hindi ka naman kagwapuhan. Hindi ka naman kagandahang lalaki, kung bagayan. Diba? Hindi ka naman kagandahang mga suot mo. Kasi si Jesus, hindi naman kagandahang lalaki talaga eh. Hindi ko alam nga bakit saan kinuha yung mga picture sa dingding. Yung, hindi naman daw nila niluluhuran. Diba? Yung mga salitang kuwan ba? Yung mga gawa na hindi mo maintindihan. Hindi po gano'n ang mukha eh. Hindi naman inuusig siya dahil sa gandang lalaki niya, dahil inuusig kasi siya dahil sa nagsasalita siya ng bagay na iba sa napakinggan ng mga tao patungkol kay Jesus. Kaya ito po, dito tayo sa 38. What is truth? Ano ba ang katotohanan, mga kapatid? Para sa inyo, ano po ba ang katotohanan? Marami pong mga tao, mga reliyon, nagbabanggit na sumapi ka sa amin, ito po yung katotohanan. Dumalo ka, maging membro ka ng iglesia para ikaw ay makasumpong ng katotohanan. Yan. Marami pong nagkiklaim na sila raw po ang katotohanan. Pero tignan po natin, ang Biblia po ang magsasabi. Ganun ba ang turo ng Diyos? May sinabi ba si Jesus na pumasok ka roon, sumapi ka, umanib ka, dahil nandoon ang katotohanan? Tandaan po natin, mga kapatid, marami pong sa panahon ngayon, no, in the last days, marami pong nag-aangkin na sila ang Kristo. Tingnan niyo po ang sabi ni ang Panginoon Kristo sa Mateo 24, bago natin titignan yung katotohanan. No? Sa Mateo chapter 24, ating pong mababasa rito, mga kapatid. Sige, babasa tayo ng Biblia. Kung kayo may Biblia, dito po sa Mateo chapter 24. Yan. Ang talata po ay 4 hanggang 5. Yan. Verse 4 hanggang 5. Sabi rito, at sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mangag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Ayan. Mayroon ng babala. Sa panahon ng ating Panginoong Kristo, mayroon na pong babala na sinabi niya sa mga tao sa panahon noon. Na sabi niya, mangag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Doon pala, mayroon na palang nagliligaw. Ito'y babala ng ating Panginoong Kristo sa mga huling araw na ito. Mas lalong marami na nagliligaw. Nagkiklaim na sila yung totoo. Kita po natin. Sa verse 5, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mga nagsasabi, ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Alam na po natin yan, yung mga tao nagkiklaim. Di ba? At may nagamit pang pangalan ni Christ, ni Jesus Christ sa mga simbahan, sa building, nilalagay, dinidikit. Ginagamit yung pangalang Iglesia ni Kristo. Sa katotohanan, hindi naman yan ang Iglesia ni Kristo. Hindi naman yung building. Yan. Diba? Ito po yung mga deceiver. Ito po yung mga tao na nililinlang ang tao. Hindi nilalunin ng tao'y dalhin sa katotohanan, kundi iligaw sa katotohanan at ibulid sa impyerno. Tignan po natin ngayon, mga kapatid. Kaya nga ayaw nilang pababasahin ang mga tao ng Biblia. Ang katwiran, tinatakot. Dahil wala rong karapatan, hugo lang ang kailangan magbasa. Hindi raw binigyan ng lahat ng karapatan na magbasa, kundi yung sugo lang. Ayan. Di ba panglilin lang yan? Wala po sa Biblia na sinasabing sugo lang ang magbasa. Lahat ay may karapatang magbasa ng Biblia upang malaman ang katotohanan. So, ito po ngayon, sabi niya, mag-ingat kayo. Kanino po? Sa mga taong nagdadala ng pangalan ni Kristo. Ang layunin, ililigaw ang marami. Tignan niyo po ang sabi pa rito. Dito po sa
20 25. Dito muna tayo sa 22. Okay, sa 22. 22, no? Yan. 21, yan. Dito po. 21 hanggang 27 o 28. Ayan. 21 hanggang 28. Basa po tayo. Sapagkat kung magkagayon magkakaroon ng malaking kapighatian na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. At malibang paikliin ang mga araw na yaon ay walang lamang. Walang laman, ha, yung lamang, yung tao makaliligtas. Tatapwat dahil sa mga hirang ay paiklin ang mga araw na yaon. 23. Kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sinumang tao, narito ang Kristo o nariyan, huwag ninyong paniwalaan. Kita niyo na po, no? Tingnan niyo po. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. 25. Narito, unang sinabi sa inyo. 26. Kaya nga kung sa inyo'y kanilang sasabihin, narito siya ay nasa ilang, huwag kayong magsilabas. Narito siya ay nasa mga silid, huwag ninyong paniwalaan. Sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan at nakikita hanggang sa kalunuran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. 28. Saan man naroon ang bangkay, ay doon mga kakatipon ang mga uwan. Pansin niyo po yung babala, paalala ng ating Panginoon. Una, binanggit dito sa 21. Sapagkat kung magkakaroon ng malaking kapigatian. Iba po yung kapigatian sa malaking kapigatian. Yan, may napakinggan kasi ako, parang pinagsama. Tayo ngayon sa panahon nakaranas tayo ng mga tribulation. Ibig sabihin tribulation, mga kapigatian. Diba? Hindi pa ito yung binanggit na Great Tribulation. Tandaan po natin mga kapatid, ha. Kaya akala nila Great Tribulation itong nangyari sa atin. Hindi pa po yan. Yung Great Tribulation, darating yan at maranasan yan mga taong maiiwan. Yan po, ha. Yan ang sinabi ng Biblia. Akala nila Great Tribulation na hindi pa po. Kahit na yung World War I, World War II, yung mga digmaan. Kung nandoon ka, iniisip natin, ito ay Great Tribulation. Hindi pa po yan. Hula pa nga yan ng Biblia na magkaroon ng digmaan. Lalo na ngayon. Lalo yung bansang Israel. Nakahula na yan, eh. Consequence din yan sa mga Israel, sa mga Hudyo. Sa katigasan ng kanilang ulo na ayaw kumilala kay Kristo. Pero, dahil nandun ang habag ng Diyos sa kanilang magulang, kay Abraham, pinoprotektahan pa rin sila. Nandiyan pa rin protection. Hindi sila pababayaan ng Diyos. Yan ang sinasabi ng Biblia. Kaya dito, sapagkat kung magkakaroon ng malaking kapighatian na hindi pa nangyayari, kaya nga hindi pwedeng isama yung tribulation sa Great Tribulation. Ayan, sa mga nangangaral, di ba? Nagsama, hindi na maintindihan. Hindi pa po nangyayari yan, yung Great Tribulation. Mangyayari lang yan, yan, kapag nakinuha na ng Diyos yung kanyang mga hirang. Yung mga iwan, yun ang makaranas ng Great Tribulation. Kaya kung gusto mo maranasan ito, go ahead. Huwag kang maglingkod sa Diyos. Magpaisi-isi ka lang. Ano lang po. Kung maabutan, kung mamatay ka na, paano nga naman maabutan? Sapagat ang pagdating kasi ng Panginoon,
nakasulat na. Tingnan nyo po ha, ito po yung katotohanan na sinasabi natin. No? Ano ba yung katotohanan? Di ba? Sabi rito sa 22, at malibang paikliin ang mga araw na yaon. Sumisingit lagi. At malibang paikliin ang mga araw na yaon ay walang lamang makaligtas. Kung maliban na paikliin, no, yung araw, yung panahon ngayon, ay wala nang maliligtas dahil ang mga tao ngayon nahumaling sa kalayawan ng sanglibutan, nahumaling sa material na bagay. Kahit nga yung mga sinasabing mga lingkod ng Diyos, kahit mga pastor na ating pinagkatiwalaan ng ating pananampalataya, bihira lang yung mga tao na totoo na naglilingkod sa Diyos. Ang isip niyan material. Hindi makapaglilingkod yan kung walang suporta. Ganun po yan eh. Pinagpalit ang ministry sa material na bagay. Ginagamit lang minsan ang salita ng Diyos para sa sariling kapakinabangan. Kaya kung paikliin, walang maliligtas mga kabatid. Dahil ang mundo ay mundo ng kasakiman. Sabi rito, datapwat dahil sa mga hirang. Sino yung hirang na binanggit? Yung mga hinirang ng Diyos, yung mga niligtas ng Diyos. Dahil dito ay paiikliin ang mga araw na yaon. Kaya ngayon, pinaiikli ng Diyos dahil sa mga matatapat na mga anak ng Diyos. Yeah. Good morning, Sister Ann Perez. Thank you for watching po. Tignan nyo po mga kapatid ha. Mayroon ng paalala at babala dito ng Panginoon. Kung ibig mo na makaranas ng Great Tribulation na nangyayari ngayon, nakakala nila doon sa Middle East, no, digmaan doon sa Gaza, mga nagiiyakan na doon, di ba? Nahirapan na sila. Kala nila Great Tribulation, hindi pa yan. Salamat sa Diyos sa bansa natin, nakangiti-ngiti, nakakapag ano pa tayo. Pero sa kanila, di ba, nakakalungkot isipin. Dahil sa kasakiman ng mga namumuno, sa kasamaan ng mga namumuno, di ba? Nadadamay ang mga inosente, ang mga sibilyan, nang hanap ay kapayapaan. Yung mga kaibigan na matitinong mga Muslim, mga matitinong mga Palestino, na hindi diehard sa mga terorista. Nadamay ang bansa, nasira ang kanilang bayan, di ba? Sino ang may gawa niyan? Yung mga kasakiman, nangahangad gusto maghari sa mundo. Yan mga tao na yan, mga terorista na yan, nagpapagulo sa mundo. Pero sabi ito, dahil sa mga hirang, dahil sa mga tapat na naglilingkod sa Panginoon, ang araw na yaon, paiikliin ng Diyos. Kaya ngayon pinalalahanan tayo, kung maglingkod ka ng tapat. Kung hindi, huwag kang maglingkod. Dalawa lang naman po ang patutunguhan. Maniwala ka o hindi. Sumunod ka, hindi ka susunod. Dalawa po, sa Diyos o sa demonyo. Dalawa lang po ang ating pagpipilian. Ngayon dito ang sabi rito sa 23. Kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sino mang tao, meron na ba nagsabi sa inyo ng mga tao nang nagsasabi sila ang katotohanan? Nagkiklaim na sila ang totoo? Sumapi ka? Pero pag naroon ka, ay iba na. Kulong ka na sa kanilang panlilinlang. Si Kristo, binababa na, pero pilit lang itinataas sa kanilang building. Inilagay yung pangalang Kristo. Tingnan sabi nito. Kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sino mang tao, narito ang Kristo. Diba? Dami pong natiklaim yan. Diba? Sa Davao nga no? Siya raw ang Kristo na eh. Dami niyang pangalan. Siya para yung ama na. Pinalitan daw yung pangalan niya ng bago. Siya lang daw nakakaalam. Dami pong naniniwala. No? Dami naliligaw talaga. Dami doon na sa Surigao. Yan ba yun? Si Aguila na mukhang mungguloy. Diba? Kita mo yung nagkiklim ba? Na sila rin yung pag-asa, sila yung kaligtasan. At kung ito
Itong building na to, pag sumapi ka, yung iglesia nila, yun daw yung kaligtasan. Pero kung iyong titignan, pilit, ibinababa si Kristo. Sila ang may taas. Sabi yun, narito ang Kristo o nariyan, huwag ninyong paniwalaan. Si Jesus mismo ang nagsabi, mga kapatid. Ang sabi rito, 24, sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo. Ayan. Maliwanag naman po no? Once na may nagkiklaim na siyang Christ, ang dami na po sa buong mundo na, hindi po mayroon akong nakakita na Russian yun na siya daw ang Christ. Bababa lang siya pag marami ng tao at saka siya magpapakita. Kasi siya nga yung Kristo. Uupo siya doon sa may parang puan ng hari. Doon sa bundok yun Akit ka sa bundok. Daming pumupunta. Daming na din lang. Kung ano pa yung mga bulaan, naniniwala. Pero pag katotohanan, ayaw maniwala. Gaya po na nangyayari sa panahon ng ating Panginoong Kristo. Sabi rito, marami raw magsisiltaw ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta. Noon pa man, binanggit na darating ang panahon na may mga bulaan. Ngayon talagang lantaran na. Diba? Nagkiklaim, sumapi ka sa kanilang reliyon. Hindi raw si Kristo ang katotohanan, sila raw. Diba? Doon po makikita mo. No? Against talaga. Mga kumbaga, mga antichrist. Against kay Kristo. At magpapakita ang mga dakilang tanda. Ito na, makikita pa ng mga dakilang mga himala pa ito, no? At mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari, pati ng mga hirang. May nabibiktima rin pala ito, yung mga hinirang na kasi nagpakita ng milagro. Mayroong isang member dito nagsasabi na, Pastor, di ba sa Diyos din naman kasi nagpapakita ng milagro. Iyon ang kasi yung ano yun, sa ibang fellowship kasi yun Pumupunta lang naman dito pag magtanong. Kundi naman lahat ng nagbimilagro sa Diyos Kaya nakasulat nga, nagpapakita ng dakilang tanda. Si Satanas, nagpapakita ng milagro, nagkapunwaring anghel yan Ano pat, ililigaw kung maaari yan. Marami nga naliligaw, mga kababalagan, nagpapakita rin yan Kaya yan ang sabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Ang sabi roon, nagpapagaling kami. Speaking in tongues pa nga yan Naglilihas kung ano-anong nangangaral ng sagot ng Panginoon. Hindi ko kayo nakikilala. Doon lang po, mag-isip tayo. Hindi lahat pala. Akala natin yung naglilihan, may pastor, naglilihan, nangingisay. Hindi pang napatungan ng kabay, natumba na. Pilit ba papaniwalain tayo sa ganun na hindi naman ganun ang sinasabi ng Biblia? Ililihans mo, mangingisay, tutumba, bubula pa yung bibig, tapos napuspos daw ng espiritu. May mga pastor na ganun Napaka ano ba anong tawag doon, napaka hyper basta lihans niya, hagisan ng panyo, tutumbahan yung jacket, di ba? Ganun po ang ginagawa, panlilin lang ba yun? Mga taong naniniwala, hindi kasi nagbasa. Ginagamit nga ito ng lumang reliyon na isang, di ba, isang nakasultana. Ang ministry nagpapagil, naghihiling-hilingan din siya. Pero kikita mo, sasamba ka doon sa mga pinagbabawal ng Diyos. Dali naman intindihin dali malaman ang katotohanan o kasinungalingan. Marami pong naliligaw. Yan yung nagsabi sa akin, sa Diyos naman daw yan, nagpapalayas sila masamang espiritu. Kinakausap na ngayon masamang espiritu. Doon sa impyerno, kinausap pa ng pastor. Laro na sa impyerno. Saan ka ngayon? Nasa impyerno. O ilan kayo riyan? Hindi, no? Tinatong ilan daw sila doon sa impyerno. Kausap niya. Di ba? Pandilin lang. Ang daming naligaw. O, ito pa. Narito, pinagpauna ko ng sinabi sa inyo. Yun, may pinagpauna. Pinapaunahan na tayo, ha? Ayan.
Kaya nga kung sa inyo'y kanilang sasabihin, narito siya ay nasa ilang. Eh narito, nasa building nga eh. Palagay na nga yung pangalan, nakadikit. No? Halos ano yan, araw-araw may gawain yan. Oo. Di ba napaisip yung mga membro dyan? Proud na proud sila, na member sila sa matulis na yan. Na proud na proud. Papa-imperno na nga, proud pa rin. Kasi hindi kasi nagbabasa ng Biblia. Ang pinapabasa, pasugo. Naman Biblia, pasugo. Pili din yung mga talata, pili. Para pabulaanan ang Biblia at sabihin sila yung tama dahil nakasulat nga sa Bible yung pinagsasabi. Panlilindang, hindi tao, hindi Diyos si Kristo. Dahil wala ka namang bababasang si Jesus nagsabi, litra por litra, ako'y Diyos. Kita mo na yung kamangmangan nga eh. Ayaw kasi tanggapin. Pero pag si Manalo Anghel, di ba, maniniwala. Isampul ko lang yun, hindi yan paninira. Yun naman talaga doktrina eh. Di ba? Ito po binanggit dito dahil naglalabasan na ito noon pa, sinabi na ng Panginoon, babantay tayo sa ating sarili. Sayang ang buhay kapag namatay ka na ikaw ay nanatili sa kamangmangan ng salita ng Diyos. Good morning, Sister Kichi, Kids All Shopee. Thank you for watching. Kaya hindi lahat, no, tandaan nyo po, hindi lahat ng nagdadala ng Biblia ay tunay sa Diyos. Ito po'y babala na. Sabi ito, kung kaya nga, kung sa inyo'y kanilang sasabihin, narito siya'y nasa ilang, huwag kayong magsilabas. Narito siya'y nasa mga silid, huwag ninyong paniwalaan. Narito siya sa mga nasa silid. Ano ba yan? Narito sa mga, ayan, mga building na yan. Kung ano-ano mga dinadalang pangalan. Mas kinikilala pa yung ibang pangalan kaysa kikilalanin ang pangalan ni Jesus Christ. Sabi ng Panginoon, huwag niyong paniwalaan. 27. Sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan, take note mga kapatid, kapag babalik na si Jesus Christ, hindi lang po masabing bumalik na siya nasa Davao, bumalik siya nasa ibang bansa. Ito po ang dapat nating makita, malaman. Kapag dumating na ang Panginoon Kristo, sapagkat gaya ng kidlat, nakita na marahil tayo ng kidlat, na kumikidlat sa silanganan. Nakita na tayo ng kidlat. Wala naman ng pera lang yung mga bulag. Hindi talaga makakita. Yan. At nakikita hanggang sa kalunuran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Kaya pagbalik ni Christ, nakikita siya ng lahat ng tao, ng buong mundo. Hindi yung sila-sila lang. Una-unahan. Kaya nga maraming mga dating nangangaral ngayon, di ba? Darating na raw si Kristo, nagbigay pa ng mga taon, buwan. Hindi naman bumalik. O di naging bulaan. Nagpa-prophecy, darating na si Christ. At sila ba, dumating na raw si Kristo. Sila lang pala ang pinakikitaan pagdating. Meron palang special pala. Diba? Isang malaking kasinungalingan ba? Dumating na. Ayun yung sa Davao, dumating na raw. Siya na raw yun eh. Diba? Panlilin lang. Sabi rito, saan man naroon ang bangkay, ay doon magkakatipon ang mga uwak. Ayan, nakakatipon yung mga uwak. Yung mga bangkay. Ay, mga grupo ngayon ng reliyon. Ayun, nagkakatipon sila, sama-sama sila para sa kasinungalingan. Okay, dito po tayo. Babalikan natin, sabi rito. Ano ang katotohanan? Ang Biblia ang magsasabi sa atin patungkol po kung sino ang katotohanan at ano ang katotohanan. Siya po ang may karapatang magsabi, ang Biblia. Tandaan po natin mga kapatid, kung kayo may Biblia, tignan po natin ang katotohanan. Bakit ko kasi sinabi ito? Dahil marami na pong nagkiklik. Sumapi ka raw sa kanila, yakapin mo kayang reliyon, masumpungan mo ang katotohanan. Pero, hindi naman si Kristo ang kanilang dinadala. Iba yung kanilang propeta, yung kanilang Diyos nila. Tingnan niyo po. Dito sa mga sulat na sa Biblia, mababasa po natin
Una, basahin mo natin sa Efeso. Yan mga kapatid, kayo ay may Biblia. Basa po tayo sa Ephesians Kapitulo 5. Yan. Ang talata po ay siyam. Dito po ay binabanggit po sa sulat ni Pablo. Sapagkat ang bunga ng kaliwanagan ay nabubuo ng kabutihan at katwiran at katotohanan. Yung fruit ng Spirit, ang bunga ng Espiritu Santo ay nabubuo sa ano po yun? Goodness at righteousness at truth. Yan. Tingnan nyo po ano at makikita. Kahit sabihin ng mga tao nagkiklaim na kahit ako magsabi na kami ang katotohanan. Pag hindi makikita ang bunga ng Espiritu, na wala ito yung goodness, yung sinasabing kabutihan, nawala yung righteousness, yung katwiran, at nawala yung truth, yung katotohanan, bulaan po yan. Tandaan po natin mga kapatid, yan po ang makikita. Ito po yung palatandaan. Ngayon, sabi po sa Ephesians chapter 4, mababasa po natin sa 24. Ephesians chapter 4 verse 24. Ito po mga kapatid. 23, unahin natin sa 23, 24, 25. At kayo'y magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Ito yung isip natin, ito po yung madaling malinlang, madaya. Sunod niya yung puso. Una, isip. Pag nabago ang isip mo, susunod ang puso. Hindi maghiwalay yan eh. Yung puso mo nabago, isip mo hindi. Ano yan, magkakontra? Hindi po magkasama yan. Kaya babaguhin una yung isip ng tao. Dahil ito yung pinaglalaruan ni Satanas. Ito yung nabubulag ni Satanas. Kaya kayo'y magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. 24. At kayo'y magbihis ng bagong pagkatao. Kailangan daw magbihis ng bagong pagkatao. Hindi po ito literal ng bihis. Pagbihis, ito yung alisin mo yung luma at kailangan magkaroon ng tunay na pagbabago sa buhay mo. Na ayon sa Diyos, ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Ganyan na po. Binanggit na naman yung word na katotohanan. Malaman lang ng tao ang salitang katotohanan once na siya po ay nabago ang kanyang pagkatao. Pero once ng tao ay hindi nabago ang kanyang pagkatao, manatili siyang bulag sa katotohanan. Kaya maraming taong bulag sa katotohanan, hindi naintindihan ang salita ng Diyos. Kaya yung sinisikap natin na ibahagi ang salita ng Diyos para pumasok sa kailang kaisipan, sa kailang puso ang katotohanan. At ito yung magbabago sa buhay ng tao. Sa 25. Kaya nga, pagkatakwil ng kasinungalingan, pag-alis ng mga sinungaling, no? Mga pananalita, sinungaling na mga gawa, sinungaling na buhay ng tao, ay magsasalita ang bawat isa sa iyo ng katotohanan. Yan, tinuro ko dito. Kung sinungaling na ang tao, sinungaling sa pagsasabi ng salita ng Diyos, binabaluktot ang salita ng Diyos, ang sabi rito, magsasalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa. Kaya dito sinisikap natin na sabihin ang katotohanan. Kaya lagi kong sinasabi, ang kalayaan iniwan sa atin. Walang puwersahan, pinalalahanan tayo. Ganyan po ang Diyos. Pero, lahat ng ating mga ginagawa may katulan sa harapan ng Diyos. Sapagkat tayo'y mga sangkap na isa't isa sa atin. Yan ang katotohanan ng mga kapatid. Makikita po natin. Ngayon binanggit nga rito ng Bible, sinasabi, paano ko masusumpungan ang katotohanan? Sino ang katotohanan? At ano ang katotohanan? Yung tatlong yan, kapag sinuri natin,
may sagot ang Biblia. Tignan natin kung mayroon bang tinuro ang Panginoon, ang Diyos, na doon ka, umanib ka, sila ang katotohanan. Pumunta ka sa kanila, yan ang katotohanan. Tignan natin mga kapatid, no? Sapagat sabi ko nga, marami ngayon, no, nagpapakita ng mga bagay-bagay para ang tao ay linlangin. Inaakit nila sa kilang magandang pamamaraan sa loob ng kanilang simbahan. No, akala natin yun ay sa Diyos. Akala natin yun ang tamang sinabi ng Diyos. Babasa po tayo sa Biblia mga kapatid. Dito sa sinabi ni Pablo sa unang Tesalonica. Dito unahin muna natin bago natin sagutin yung mga sinasabi. Yung tatlong tanong. Sa 1 Thessalonians chapter 2 ang talata po ay 13. Sabi rito. At dahil naman dito kami ay nangagpapasalamat na walang patid sa Diyos, na nang inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinangaral. Sabi ni Pablo, nang tanggapin ninyo ang salitang aming ipinangaral, sa makatwid bagay ang salita ng Diyos. Yan. Ano rin yung kailang pinangaral? Salita ng Diyos. Ano yung kailang sinasabi? Salita ng Diyos. Hindi po sa kanilang salita, binanggit dito, ay inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan na salita ng Diyos, na gumagawa naman sa inyo na nagsisisampalataya. May salita ng Diyos, may salita ng tao. Kapag ang isang mangangaral ay nagsasalita ayon lang sa kanyang sarili, ang haba ng pinagsasabi, wala pong word of God doon. Pag hindi ka nagbasa ng Biblia, wala pong salita ng Diyos doon. Salita lang yun niya. Salita ng tao. Kaya mapapansin mo naman no? Maobserbahan mo, ang haba ng sinasabi, sisingitan ng Word of God, magmukhang salita ng Diyos. Ito po ay malalaman natin, pandilin lang ng tao sa kanyang kapwa. Kaya nga binanggit, salita ng Diyos, salita ng... Ano ba yung salita ng Diyos? At ano ba yung salita ng tao? Yung kuro-kuro pala palagay niya. Yung pagsamba na hindi naman biblical, hindi naman, wala namang nakasulat sa Biblia, hindi naman ganoon inutos ng Biblia, salita na po ng tao yan. Imbento niya ng tao yan. Katha ang binanggit sa Biblia. Pero pag nagbasa tayo, gaya ng ating binabasa mga kapatid, salita ng Diyos. Yan ang katotohanan. Kaya take note may salita ng Diyos, may salita ng tao. Di ba marami na yung mga ngarang yan na parang kulunga politiko. Parang bakata. Ang haba ng sinasabi. Biblical sound. It sounds biblical but not biblical. It sounds lang. Di ba sa lumang reliyon? Akitin ka sa kanyang suot, akitin ka sa gaganda ng simbahan nila, pero hindi po salita ng Diyos ang dinadala. Diba, meron natin yung panahon ni Duterte. Mamatay na yung presidente si Duterte. Pero yung mga diehard, naniniwala. Kasi yung nagsasalita, lingkod ng Diyos Yung thinking, akala niya, sugo ng Diyos. Hindi lang naisip na may sugo pala ng demonyo at may sugo talaga ng tunay na Diyos. May salita ng Diyos at may salita ng tao. Pag tinataas ang sarili, hindi na sa Diyos. Pag itinataas ang reliyon, hindi na sa Diyos. Ganun lang po kasimple. Pag nag-declare na dito sa aming reliyon, ligtas ka, mali na po yan. Dahil ang Biblia magtuturo sa atin, kanino tayo lalapit, sino ang paniniwalaan natin, ano ang katotohanan, sino ang katotohanan. Paano ko matanggap ang katotohanan?
Kaya ang sabi rito mga kapatid, sa 2 Thessalonica, Kapitulo 2. Dito po, 2 Thessalonians, basa po tayo. Chapter 2. Yan. Ang talata po ay 7 hanggang 15. Kaya nga binabasa natin ito, maiksi lang naman po ito mga kapatid. Kaya parang humahaba dahil binabasa sa Biblia. Sa versikulo 7 po, ganito po ang pagkasabi. Sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na. Sabi ni Pablo. Yung hiwaga ng mga kasamaan, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, gumagawa na. Sabi ni Pablo noon pa yan ha, gumagawa na noon. How much more sa panahon natin ngayon? Lamang ay may pumipigil ngayon hanggang sa alisin ito. May pumipigil pa lang. Gumagawa na yung kasamaan eh. Ano ba yung pumipigil? Yung pagbabalik ng Panginoon. Diba? Makikita mo eh, malapit na. Tignan niyo po bakit ko sinabi. Hanggang sa, sabi ito, alisin ito. Ano yung hanggang sa alisin ito? Yung gawa ng kasamaan. Tignan niyo po. At kung magkagayoy, mahahayag ang tampalasan. Ayun, malalaman niyo kung sino yung mga tampalasan. Kung sino yung mga against kay Kristo. Against sa teaching ng ating Panginoon Kristo. At kung magkagayoy, mahayag ang tampalasan na papatayin ng Panginoong Hesus ng hininga ng kanyang bibig at sa pamagitan ng pagkahayag ng kanyang pagparito ay lilipulin. Kaya nga binanggit ko kanina. Diba? Yung pumipigil, no? May parang pumipigil, darating talaga siya. Babalik siya. Para, sabi ito, papatayin ng Diyos ng ating Panginoon Kristo ng kanyang hininga. No? Sa kanyang pagpaparito ay kanyang lilipulin. Yung ayaw makinig, ayaw maniwala sa salita ng Diyos at ayaw sumunod, ayaw kumikilala. Na natili pa rin sa kamangmangan. Luhod dito, luhod doon sa hindi naman dapat luhuran. Yan po, ang liwanag, sabi rito sa verse 9, siya na ang kanyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas. Meron na pong clue na ibinihayag dito si Apostol Pablo sa kanyang pagbabalik. Pagbalik ng ating Panginoong Kristo ayon sa paggawa ni Satanas. Si Satanas po, duplikayod po siya. Gumagawa na po sa sanlibutan ito. Ginugulo niya na ang latang bansa, maging sa ating bansa pa ngayon. Lalong-lalo na sa mga nagsasabing Kristiyano. Binibigyan ng doubt, binibigyan ng katamaran, ayaw mag-commit ng buhay. Yan yung mga Kristiyanong madadaya. Ayaw maglingkod ng tunay. Ang kala ng paglingkod parang laro. Yan sa paggawa ni Satanas. Na may buong kapangyarihan. Kaya ginagawa ni Satanas ang buong kapangyarihan. Tandaan niyo po mga kapatid. All powers and signs and lying wonders. Hindi po lahat ng sign of wonder sa Diyos. Ay, makikita na ginagamit pa yung gods of wonder. Hindi po gods of wonder yan eh. Makikita mo naman yan sa pananalita, sa pangangaral mo. Ang gods of wonder, totoo yan. Ang Diyos naghihimala sa buhay natin. Pero minsan yung himala niyan, nadilinlang ang tao eh. Nadadaya. Ito po yung pamamaraan ni Satanas. Na ang kanyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahangahangang kasinungalingan. Kaya may pagkukontra eh. Kung si Jesus gumagawa ng himala, kukontrahin ni Satanas, gagawa rin siya ng himala para ang mga tao ay malinlang at huwag maniwala kay Jesus. Bakit? Naghihimala rin naman eh. Kaya nga yung mga tao noon na nasa lumang reliyon ay
maligtas na sana, ginagaya ngayon ang gawaing Kristiyano. Pati kanta, wala naman na dati yan eh. Pati pagpupuri. Gumawa sila ng mga pastor din kunyari, pero doon pa rin sa lumang pagsamba. Tinataas pa rin yung mukhang babae na estatwa, yan daw ay si Maria. Naggawa ng pangalan ng grupo. Nalinlang ba? Para huwag maligtas ang tao. Gaya-gaya na lang yan. Pati kanta, mga Christian, ginagaya na rin yan. Pero makikita mo sa galang pamumuhay, sa kanilang gawa, andun pa rin yung luma. Panlilin lang. Hanggang kasinungalingan. Nagpapagaling pa ngayon sa nakasultana eh. Patay na ata yun eh. Ang daming gumagaling. Ang tanong sa Diyos ba yan? Makikita mo kung sa Diyos yan, kung kailang sinasamba ay tunay sa Diyos. Hindi. Nakaluhod ka pa rin sa luma. Yan yung sinasabing madali mo namang malaman. Ginagamit yung kapangyarihan, buong kapangyarihan ginagawa na ng Satanas para linlangin. Kaya sabi, pareha lang naman yan, Diyos yan eh. Yan yung mga pandilin lang ni Satanas. Akala lahat na ba nang nagsasabing tumatawag sa Diyos, pare-pareho? Kinukontra ni Jesus yan. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon. Sinong paniniwalaan? Ang tao o ang salita ng Diyos? Hindi po ba, mga kapatid? Basahin yung Matthew 7, versikulo 21, 22 hanggang 23. Hindi ko kayo nakikilala. Sabi ni Jesus. Panginoon, nangangarap kayo, nagpapagaling, papalaya sa masamang espiritu. Sagot ni Jesus, hindi ko kayo nakikilala. Bakit? Ito po yung mga na sinasabi pagbabalik niya ng kanyang pagparito ayon sa paggawa ni Satanas sa verse 10. At may buong daya ng kalikuan sa nangapapahamak. Buong daya Kaya ginamit niya yung buong kapangyarihan para buong ang tao ay buo ring madaya niya sa kalikuan para mapahamak sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan. Yan lang po. Ayaw kasi nila tanggapin yung katotohanan gaya po ng ating pangusap dito. Nag-uusap lang po tayo mga kapatid, no? Bilang kaibigan, kapatid, kabarkada. Wala tayo sa simbahan, ha? Narito po tayo sa internet. Nag-uusap lang tayo. Ang lagi ko sinasabi, mag-uusap lang po tayo. Mga kapartners in Christ. Lagi kong sinasabi. Mga kapar, kung ikaw ay Kristiyano, usap po tayo. Kung hindi ka Kristiyano, nalagay sa isip yung ngit-ngit, puot, galit, dahil na tinamaan, binanggit naman yung reliyon ko. Kapatid, mahal ka ng Diyos. Kaibigan, mahal ka ng Diyos. Bakit na napakinggan mo yan? Dahil ayaw ng Diyos mapahama ka. Hindi pa huli ang panahon, hindi pa huli ang lahat. May panahon pa tayo magbagong buhay. Sabi rito, hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y mga ligtas. Ang liwanag. Gusto mong maligtas? Tanggapin mo ang katotohanan. Ayaw mo maniwala, ayaw mong maligtas, ay huwag mong tanggapin. Hindi ka pipilitin ng Diyos. Hindi kita pipilitin. Pero mag-aral ka ng salita ng Diyos, magbasa ka. Pero kung wala kang gana, simbolikal yan. Malayo ka sa Diyos. Dahil ang sa Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos. Sabi sa Juan 8, versikulo 47, ang sa Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos. Ngunit hindi kayo sa Diyos, kaya hindi kayo nakikinig ng salita ng Diyos. Dalawa lang na po yan eh. Nakikinig at hindi. Sumusunod at hindi sumusunod. Gusto mong maligtas? Kung sakaling tayo mamatay, hindi ka ba namamatay, kaibigan? Congrats sa buhay mo kung hindi ka namamatay. Lahat tayo mamamatay. May nakatakda na po tayo. Kaya yung time na yan, yung maiksing panahon na yan, ibinigay sa atin. Tiyakin po natin. Para huwag maging sayang ang buhay mo. Hindi ito ang tunay na buhay sa mundong ito. Mayroon pang buhay na binanggit ang Diyos. Yung buhay na walang hanggan. Kung gusto mong maligtas. Kung ayaw mo, nasa'yo. Sa verse 10, at may buong daya, sabi ito sa 11, at dahil dito'y ipinadadala sa kanilang Diyos,
ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan. Anong ibig sabihin dahil di pinadadala? Hinayaan sila ng Diyos. Hindi po yung sinasabing, magpadala ko ng masama para hindi kayo maligtas. Hinayaan sila sa katigasan ng kanilang ulo na ayaw maniwala at makinig. Hinayaan na sila ng Diyos sa paggawa ng kamalian. Diba? Akala nila pag ikaw ay pakiapid ka sa kapwa lalaki, okay lang. Kanila, huwag ka lang makasagasa basta nagmamahalan kayo. Hinayaan na sila ng Diyos sa kamangmangan na yan. Hinayaan sila sa paggawa ng kailang kamalian. Paniwala sa kanilang mga kasinungalingan. Di ba? May nangangaral na isang lingkod ng Diyos dun sa ibang bansa. Parang may parada ata yung mga gusto na same-sex talaga. Parehang lalaki, pwedeng mo ikasal. Parehang babae, pwedeng ikasal. Tignan mo yung mga kahalayan na yan. Sinisigaw-sigawan nila yung pastor na nangangaral. Minumura. Ganun ang demonyo eh. Pag nakapakinggan ng katotohanan, masakit sa kanila yan. Ngayon, may mga bansa ngayon, malaya silang magpakasal ang kapwa. Parihang lalaki. Yung katotohanan, pilit baluktutin. Kaya sabi ng Diyos, ipinadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian. Hinayaan na yan ng Diyos. Kasi may lugar na yan sa kanila talagang patutunguhan upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan. Ayaw talaga makinig yan. Lalo na yung isang nasa TV. Dagi pong mahanga dyan. Gahalikan pa sila, parehang lalaki. Inggit daw. Para ba sabi mo, ang lakas naman magsabi ng inggit. Kainggitan mo yung para ba si Satanas nagkatawang tao ay pumasok sa ganun. Inggitan mo yung mga ganun. Dahil mayaman siya sa ganun kasinungalingan. Yung dami nga ang sumusunod lang naman diyan yung mga may yung Kristiyano rin naniniwala diyan. Isang babae singer, sabi niya, basta nagmamahalan sila, okay lang daw yan. Tignan mo yan. Sino kayong pastor nagtuturo nun? Okay lang pala yung ganon. Sinasawata nga ng Biblia, yun naman okay lang. Sabi sa 13, ngunit kami ay narapat magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon. Sa pagkakahirang sa inyo ng Diyos, buhat ng pasimula sa ikaliligtas sa pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. Binabanggit lagi ang katotohanan, mga kapatid. Kita niyo, 14. Sa kalagayang ito ay tinawag niya kayo sa pamagitan ng aming Ebanghelyo. Hallelujah. Upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. Tinawag pala tayo sa pamagitan ng Ebanghelyo. Yan. Tinawag ka. Sa paano? Sa pamagitan ng Ebanghelyo ng Diyos. 15. Kaya nga mga kapatid, kayo'y mga pakatibay at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo'y itinuro. Panghawakan daw. Ano yung itinuro? Yung salita ng Diyos. Sinong nagturo? Ito. Sila si Pablo. Sila mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo. Maging sa pamagitan ng salita unang aming sulat. Ayan. Napakaliwanag. Magpatibay tayo. Sa panahon ngayon, mga kapatid, kailangan maging tumibay tayo. Hindi na panahon ngayon ng panghina, panglupaypay. Kung alam nyo lang ang takbo ng galaw ng mundong ito, mga kapatid, talo ka kung hindi ka maglingkod ng tapat sa Panginoon. Ito po ang katotohanan, mga kapatid. Binanggit na po sa Biblia. Ngayon, titanong natin, sino ba ang katotohanan? Binanggit po rito, manatili tayo sa katotohanan. Kaya sabi ni Poncio Pilato, ano ang katotohanan? Kulang yung tanong ni Pilato eh. Sino at paano malaman ang katotohanan? At ano ang katotohanan? Isa lang po ang nagkiklaim sa Biblia kung sino po ang katotohanan. Pakinggan niyo po, mga kapatid. Good morning, Sister Sarah. Thank you for watching. Amen. God bless po sa inyo. Sabi po rito, sa Juan, ayan, memorize na ito eh. No, hindi pa natin isi-shortcut lagi. Na sasabihin ng katotohanan. Sabi rito, mga kapatid, kasi bakit sinabi ito ni Jesus? Nagtanong kasi si Tomas.
Alam mo naman si Tomas, isa sa 12 alagad ng Panginoon. Ito yung sinasabing the doubter, yung pag-alinlangan ba. To cease to believe kasi itong si Tomas. Ito yung ugali niya. Tsaka ako maniwala kapag nakita ko. Di ba? Kaya ito, sigurista, tama naman yan. Manigurado po tayo sa ating kaligtasan. Kapag ang usapin po ay kaligtasan ng ating kaluluwa, manigurado po tayo. Huwag tayong padalada sa magandang mabulaklak na pananalita, English speaking, kung ano mga ginagamit na words. Tandaan po, huwag kang padala. Mananiwala ka lang po sa nasasabi ng Biblia. Sabi rito ni Tomas. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon. Paano ngang malalaman namin ang daan? Ayun ang magandang tanong eh. Ano malaman? Ito po sagot ni Jesus. Daan nga lang yung tinanong niya eh. Pero to sabi niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan. Kaya tanong niya, paano malami ang daan? Ako, Tomas, ang daan. Gusto mo ng langit? Sa akin ka dumaan. Hindi sa Davao ha. Sa akin kayo dadaan, ako ang peperman yung kaligtasan. Di sinungaling nga yun, di ba? Kaya nga masasawata lagi sa Biblia eh. Sino ang nagsasabi ng katotohanan? Siya. Ang daming nalinlang yan eh. Yumaman yan sa kasinungalingan. Naiinggit ba tayo? Hindi. Inggitan natin yung ginagawa na Pablo. Yung mga taong tapat. Napapayaman lang naman ng iba. Di ba? Ginagamit. Ako, malaking paghahatol dyan. Tapos sasabihin niya, dadaan tayo sa kanya, siya raw ang kaligtasan. Kapal naman ang mukha ng pastor na yan na si, mahilig sa abuluyan yan eh. Sabi niya rito, sabi ng Panginoon, ako ang daan. Wala na ibang daan. Wala na ibang grupo ng reliyon ng daan. Kahit na, kahit na mga Muslim, hindi daan yan. Si Jesus lang po ang tangmang daan. Siya ang tunay na daan. Siya lamang ang daan nagkiklaim, wala nang iba. At ang katotohanan. Siya palang katotohanan. Ano ang katotohanan? Siya rin pala kaharap na ni Poncio Pilato. Sinasabi ng katotohanan. Ayaw lang kasi nagbingi-bingihan, nagbulag-bulagan. Maraming ganyan tao. Sinabi na ang katotohanan sa Biblia, ayaw pa rin paniwalaan. Pilit pa rin panindigan yung kanyang kamangmangan. Dito na ako nabuhay, dito na ako mamamatay. Talaga, mamamatay ka talaga. Patay ka na sa physical, patay ka pa sa relasyon mo sa Diyos. May patutunguhan ka na. Parusang walang hanggan. Ayaw maniwala, nasa atin yan. Ako ang katotohanan. Sabi ni Jesus, naghanap ka ng katotohanan? Kay Jesus, wala sa iba. Naghanap ka ng daan? Kay Jesus, wala sa iba. At ang buhay, katotohanan at ang buhay. Sino yung buhay? Siya pa rin pala. Ibig mong mabuhay ng totoo? Kay Jesus pala, masusumpungan. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamagitan ko. Ayan ang tama. Sa pamagitan niya, hindi ka makapunta sa langit. Siya ang peperma ng ating kaligtasan. Kung nga, sinasabi nung sa Davao. Siya raw ang peperma. Kapal naman ang tao na yun, no? Linlang pa rin. No? Ay, naku. Hindi kasi nagbabasa, hindi nagsusuri. Gusto mo pumaroon sa Ama? Saan yung Ama? Yung dami tumatawag sa Ama. Yung isang reliyon tumatawag sa Ama. Pinabaliwala naman si Christ. Sino po ang nagkiklaim ng katotohanan? Walang iba, si Jesus Christ. May kumukontra ba? Wala. Ang kukontra lang yan, ayaw maniwala kay Jesus. Kaya kung ayaw maniwala, walang magagawa. Parurusahan ka rin. Sino magpaparusa? Si Jesus pa rin. Siya po yung katotohanan. Ano ang katotohanan? Doon tayo mga kapatid. Biblia pa rin ang sagot, si Jesus ang sumasagot dito. Wala na ibang, hindi man mga apostol sumasagot, si Jesus eh. Tignan po sa John 17, verse 17. 1, Kapitulo 17, ang talata po ay 17. Sanctify them through thy truth.
pakabanalin mo sila sa katotohanan. Sino yung nagsabing magpapabanal? Si Jesus, sabagat siya ang nag-claim siyang katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Hallelujah. Ano raw yung katotohanan? Yung salita niya. Ito ang Biblia. Meron pa ba ibang katotohanan? Wala na po. Kaya yung salita ng Diyos, panghawakan natin. Dahil ito ang katotohanan. Naghanap pa ng katotohanan, Biblia po ang kasagutan. Si Jesucristo ang kasagutan. Dapat sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No man come to the Father except by me. Mahirap ba intindihin? Sa mga sarado na ang utak, sa mga sarado ng kaisipan, mahirap lang tanggapin. Dahil pilit nila isiksik yung kailang grupo, yung kailang reliyon. Ang grupo naman yan, pag hindi ka maniniwala, pupugutan ka ng ulo. Si Kristo, naparito bigyan ka ng buhay, hindi para patayin ang tao. Yung kanila, pag hindi manila pupugutan ka o papatayin ka, ano ang tama? Ano ang pag-ibig? Sinong gusto ng kapayapaan? Sino ba ang may grupo ng mga terorista na pumapatay? Tapos ipapasa sa Israel, sila raw ang terorista. Tignan mo yung mga kasinungalingan ng demonyo. Pilit pa nilang sila ang mabait, sila ang mabuti. Sino bang gumawa ng kamalian? Sino ang isang batang maliit, nilagay sa oven, sinunog? Ano ka-demonyo yung tao pa ba yan? Maliit na bata, pinugutan ng ulo. Pinagpapatay yung pamilya. Ganti lang daw nila dahil yung muski. Tignan mo ang ka-demonyo, ano yan? Meron bang gano'n? Ang sabi ni Jesus, mahalin mo ang iyong kaaway. Kung kaaway mo nga, sila patayin ang kaaway. Saan ba ang sa Diyos? Tapos i-claim silang katotohanan. Kasinungalingan yan. Kaya huwag tayo maniwala. Sana po mabuksan ang isip ninyo. Diba? Ganun lang po. Sa Panginoong Jesucristo, may buhay na walang hanggan. Ang salita ng Diyos ang katotohanan. Ito ang ilaw ng ating kaluluwa. Siyang katotohanan. Anong katotohanan? Yung kanyang salita. Paano po natin matanggap ang katotohanan? Paano tayo masama sa kaligtasan ng katotohanan, kapatid, kaibigan? Simple lang kung gagawin mo. Ito po ang sabi sa aklat po ng Juan. Sa Juan din po, no? Si Jesus mismo ang nagsabi. John chapter 1. Ayan, tingnan niyo po. Ang talata po ay 11, 10, 11 hanggang 12. Tingnan niyo po Siya ay nasa sanglibutan, John chapter 1, verse 10 to 12. Siya ay nasa sanglibutan. Sino ang ating Panginoon Jesucristo? Nasa sanglibutan siya. At ang sanglibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. Kilala niyo ba ang gumawa ng sanglibutan? Yung nasa sanglibutan. Kamanga-manga. Diba? At hindi siya nakilala ng sanglibutan. Ito nga nakakalungkot Talaga nakikilala si Jesus. Diba? Hinahamak, inaalimura, binabato, hinahagupit, kung ano-anong ginagawa. Tinatawag pa si Jesus na Beelzebub. Ito mo si Jesus, tinatawag pang demonyo. Ang tindi ng mga tao. Pero nagsasala, yun pala mga demonyo. Diba? Iba kasi ang turo ni Jesus sa turo ng mga Pariseo, Skriba. Dahil si Jesus nanalangin, hindi nakaluhod sa mga statwa. Pero itong mga Pariseo, ang dami yung mga statwa. Kaya galit sila sa turo ni Jesus. Dahil ang salita ni Jesus ay pawang katotohanan. Kaya sabi rito, siya'y naparito sa sariling kanya at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Pero gusto mo po na malaman ang katotohanan? Gusto mo maligtas? 12. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap. Sino ang dapat tanggapin? Si Jesus Christ. Pag tinanggap mo siya, ito po ang
karapatan na dapat mong malaman. Sa English, ito po, but as many as receive Him, to them give a power. Power po ang binanggit, kapangyarihan. Sa Tagalog, pinagkalooban niya sila ng karapatan. Right? Pero pag English ang binasa mo, to them give a power to become the sons of God. Kapangyarihan. Binigyan ka ng kapangyarihan na maging anak ng Diyos. Yan, makita. Even to them that believe on His name. Sa sino man na sumasampalataya, sa makatuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa Kanyang pangalan. Sinong pangalan? Si Jesus Christ. Wala nang po siya itinuro ang Biblia kung sino-sinong grupo, anong reliyon, sino po ang kaligtasan. Paano ka maging anak? Binigyan ka ng karapatan, tanggapin mo siya. Sa Kanya'y nagsitanggap, many as receive Him. Ang klaro naman po. Mga tao na ipinanganak na muli. Ayan. Good morning, Brother Jonar Inco. Thank you for watching po. Kaya na, pag binasa mo ang 13, dito po makikita natin. Sa John chapter 1 verse 13. Na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Kaya yung mga taong binago ang buhay, yung mga taong tumanggap kay Kristo, yung mga tao na na-born again, hindi po yan kagustuhan ng tao. Kagustuhan ng Diyos. Kaya ngayong umaga, napakinggan mo, kagustuhan ng Diyos, malaman mo ang katotohanan, ma-born again ka, makasama ka sa pamilya ng Diyos, tanggapin mo siya. Yan lang po ang sinasabi ng Biblia, hindi tanggapin sa reliyon, di pa sumapi sa reliyon. Tanggapin mo si Jesus sa buhay mo. Maging anak ka ng Diyos. Kaya hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Tandaan niyo po, may anak po ang dyablo. Alam niyo po ba? O, basa po natin para i-reviewin lang po natin. Dito po sa unang Juan, ating pong mababasa rito, mga kapatid. Kaya ang katotohanan, ito po, masasabi natin. Dito sa chapter 3, verse 10, sabi rito, dito nahayag ang mga anak ng Diyos. Una, anak ng Diyos. At ang mga anak ng dyablo. Sino yung mga anak ng Diyos yung bilanggit ngayon? Yung ipinanganak ng Diyos. Yung mga tumanggap kay Kristo. Kinikilala si Kristo na Panginoon, tagapagligtas ng kanyang buhay, sinunod ang utos ni Kristo. Yan po ang sabi. Paano ko malaman na siya hindi sa Diyos at siya sa Diyos? Ito po. Ang sino mang hindi gumagawa ng katwiran ay hindi sa Diyos, at ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. Yung hindi ka gagawa ng katwiran ng Diyos, palatandaan hindi ka sa Diyos. At hindi umiibig sa kanyang kapatid. Kaya ang kapatid hindi po pinapatay, hindi pinupugutan ng ulo, hindi sinusunog yung mga bata. Ito mga ayaw talaga kumilala ng kamalian ito eh. Yan ba yung Diyos nagtuturo pumatay? Yan ba yung propetang nagtususugo na okay lang na mag-asawa ng marami? Di ba kamangmangan yan? Eh kung ganun pala ang ugali ninyo, huwag niyong pakialaman ng mga Kristiyano. Ang Kristiyano namumuhay ng kapayapaan. Gustong malaman ang katotohanan. Tapos lilinlangin nyo pa kayo ang katotohanan. Ipakita nyo sa gawa. Huwag sa salita. Simple. Gusto nyo ang Kristiyano magiging katulad ninyo? Hindi na mangyayari yan. Dahil dapat kayo ang magiging Kristiyano. Sinabi ni Jesus, siyang katotohanan. At anong katotohanan? Ang salita niya.
Pag nalaman mo kasi ang katotohanan, si Jesus mismo ang may sabi. Sa Juan pa rin tayo mga kapatid. John chapter 8, verse 32. Ito ang liwanag, no? Babasa lang po tayo. At inyong makikilala ang katotohanan. Nakilala mo ang katotohanan ngayon. At ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Mapapalaya ka lang kapag nalaman mo ang katotohanan. Sino? Si Jesus. Mapapalaya ka pag tinanggap mo si Kristo. Ganun na po kasimple. Paano? Ito lang po sa huling bababasa na din sa Roma. Sa Roma, binanggit ko rito. Romans chapter 10, verse 9 and 10. Sapagkat kung ipahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. 10. Sapagkat ang tao'y nanampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa. May gawa po rito ha. Tandaan nyo po ha. Kaya sinasabing hindi sa gawa. Sinungaling yan. Ginagawa. Saan? Sa pamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Gusto mo ng kaligtasan, sundin mo ang salita ng Diyos para malaman mo at mapalaya ka. Pero kung nanatili ka sa kamangmangan, walang magagawa ang Diyos. Kandidato kayo sa sinasabing parusang walang hanggan. Habang may buhay, may pag-asa. Kaibigan, kapatid, saan ka man naroon, mahal ka ng Diyos. Binabanggit natin to hindi para sirain ang ating paniniwala. Hindi po. Hindi natin hangad ang ganong bagay, kapatid. Hindi natin hangad. Ang hangad natin, malaman ninyo ang katotohanan, pero iniwan pa rin sa atin yung katotohanan na yan. Kaya ngayong umaga, pumili ka ang paglilingkuran ng Diyos o ang sanlibutan. Pumili ka. Ibig mong maligtas o hindi. Nasa iyong pagpapasiya. Ang reliyon po, ginawa lang ng tao para makilala ang Diyos. Pero hindi ko sinasabi ang reliyon masama. Depende sa reliyon. Kung ang reliyon na nagtuturo ng kasamaan para pumatay, hindi sa Diyos yan. Pero kapag ang reliyon na yan nagtuturo ng katotohanan at si Kristo ang tinataas, yan ang katotohanan. Kaya ngayong umaga, manatili lang po tayo sa salita ng Diyos. Panghawakan natin ang salita ng Diyos. Sa mga Kristiyano, hindi matapat po tayo. Huwag tayong panghinaan ng loob. Paglingkod tayo ng tapat sa ating pan. Saan ka man, anong grupo ka man, isipin mo lagi. Gusto mo makatiyak, suriin mo kung yan ba ay sa Diyos o hindi. Marami pong mga grupo ngayon na nangangaral ng katotohanan. Humili ka. Yung mga taong binago ang buhay, sumunod sa utos ng ating Panginoon Kristo. Yan po. Saan ka man ngayon? Sang bansa ka man, anong lahi ka man, tandaan niyo po, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Panginoon Kristo. Hindi man tayo magkita-kita sa mundong ito. Tandaan niyo po, sana po, magkita-kita tayo sa langit. God bless you all po. Pagpalain tayo ng ating dakilang Ama sa langit. Sumayin niyo ang biyaya at kapayapaan ng Diyos. Kaya ito po ang aking hamon sa inyo mga kapatid. Magsuri po tayo ng salita ng Diyos. Habang buhay may pag-asa. God bless you all po. Pagpalain tayo ng Panginoon sa Kristo. Shalom.